Philippines investigation. So you can understand the stakes here. It really is all or nothing. Wala nga, sagot lang doon. Kung wala na, palayain na. Ang dami pa mapaliwanag. Kung maalala natin, bukas pa po yung investigation, kaya nakabinbin pa yung, sabi nila, yung kay Bato de la Rosa na warrant. Nako. Future Ito na naman cases. tayo. Habang mainit ang hearing ngayon sa Pilipinas patungkol dito sa impeachment ni Bibi Sara, kahit ginigiit at talagang tinutumbok nila na merong daw ill-gotten wealth, meron daw mga negosyo na kinuugnay doon sa incorporator daw sila. At lalong-lalo na yung mga usapin na meron daw malaking halaga sa bank account ni Bibi Sara, mapunta muna tayo, pag-usapan muna natin mga kasama, itong gaganaping parang sa ICC na kung mapapatunayan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, mapapalaya na si Tatay Digong. Yan ang ating tatalakayin. Pero siyempre, bago yan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All goods na po tayo dyan. At andyan yung join button. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pindutin mo lang yan. At doon sa ating shoutout segment, sa dulo ng ating video, makakasama ka na sa masa-shoutout natin. Ang hirap lang dito sa kamera, kasalukuyan niya nagaganap. Oo. Bago natin ipasok itong interview kay Tony Kaufman patungkol nga dito sa paglaya ni Tatay Digong, saan ba talaga maaaring pumunta si Tatay Digong kung sakasakali na mapatunayan na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Pwede sa Japan? Pwede ba sa mga kaalyadong bansa at trusted ni Bibi Sara? Malalaman natin yan kasi minsan may interview. Nagpa-interview na naman siya yung babaeng pangit. Yung mahilig sumausaw sa ICC. Pero ipasok natin kung ano ba nangyayari dito sa impeachment ni Bibi Sara. So meron nagdala ng mga ebidensya kuno na si Bibi Sara ay merong mga malalaking pera sa bank account. So wala na kayong pakialam doon. Kung marami silang pera, may negosyo ang asawa ni Bibi Sara noon pa. Ilang taon na nabanggit sa Committee on Injustice na may negosyo, di ba? Ano pa problema nyo? Binasa rin dito. Ipapasok ko muna. Kasi nagtanong sila, totoo ba na may mga gantong negosyo? Ang mga Duterte o si Bibi Sara? Ipasok mo muna to. Zelta Matiem Salon. Tama po ba? Your Honor, I'm reading from the 2016 submitted SALN of the Vice President, and the declared business interest and financial connection for that year were the following: Davao New Royal Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Times Square Beef Foods Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, CYKT Inc., Three Kids Inc. Tracking Services, and Celta Matiem Salon. Dito pa lang sa 2004 and 2007 and 2013, 2010 at 2011, marami na silang negosyo na kayo ng bugi. Tapos hanapan nyo ng butas kung bakit daw nagkaroon ng ganong kalaking pera si Bibi Sara. Negosyante sila. Hindi ba pwedeng maging negosyante sa taon ng pagka-vice presidente? Maghanap kayo ng mga naging congressman, naging mayor, naging vice mayor na hindi naging negosyante. Kasi iniisip niya mga yan, kung sakaling matalo sila, meron silang pangkabuhayan. Ewan ko sa inyo, mahilig kayo gumawa ng butas, mga durobo kayo. Anyway, dito tayo sa impeachment yung ICC. Papalayain na ba si Tatay Digong? Sana palayain na si Tatay Digong. Alamin natin sa interview ni Atty. Kaufman dito kay si Kuya Alvin. Pasok. Attorney
Nicholas Kaufman, welcome back to The Hague. How are you today? I'm very well, thank you. Beautiful weather as well. Attorney, tomorrow is a really significant day for Filipino people. Which is mamayang Following hapon, ha? the case of the former president. Do you have lingering thoughts or opinion about the reading of the judgment of the appeals chamber? Well, I really have ceased to predict things at this court. As you know, the court's in existential crisis at the moment due to the threat of institutional sanctions from the US government. Also, it has a chief prosecutor who is alleged to have committed sexual misconduct. Aray. He's fighting his way back to the court. Half of his own office don't even want him back at the court. This is a court which needs something to survive. And unfortunately, the only case before the court at the moment is the case of the former president, Mr. Duterte. So, yes, I believe the law is firmly on our side. In fact, you shouldn't forget that one of the judges who found in favor of the jurisdictional arguments that we presented is still in the appeals chamber. That's the Georgian judge, Judge Lord Kipanidze. The other judge who found in favor of the jurisdictional arguments presented by the defense is no longer with the court. That's the French judge, Marc Perrin de Brichambault. Let us hope that the judge who found in favor of the arguments back in 2023 remains constant, and that he manages to persuade two more of his colleagues at least to join him. Now, let us not forget also that back in 2023, the government of President Ferdinand Marcos Jr., represented at the time by Menardo Guevara, the Solicitor General, actually argued that the court totally lacks jurisdiction over the Philippines. Diba? So what changed? You may ask yourself, well, politics, isn't it really, at the end of the day? Attorney, Yan ang mahirap eh. Ginawa nilang circus ang politika. Kasi takot nga sila mawala ng hanap buhay itong mga durobo na to eh. Takot sila mawala ng pag nanakawin sa 2028. Kaya nga gusto nilang mapabagsak si BP Sara dahil yung nagngangaw-ngaw kahapon na si Balulong ay may pangarap ho yan. May malaking pangarap yan na maging presidente o prime minister. Hindi natin alam kung ano yung drama nila kahapon. Pero wag ho kayong basta-basta maniwala sa kwento nila na meron silang ilalaglag kuno. Ang nabanggit lang kahapon doon sa kanyang sinabi isang Saldico at isang Chis Escudero. Kahit gano'n ang kanyang pronouncement, wala siyang binanggit na pinsan o pangalan ni Bangag. Nagagets nyo? Lahat yan siguro paandar nila. Yan siguro ang kanilang pakana na kung sakasakali umuwi si Saldico, ang kakasuhan nila si Chis Escudero at si Saldico lang. Bakit lumitaw ka pa? Kung yan lang naman ang sasabihin ni Balulong, di ba? So, napapag-usapan lang pero nakapokus tayo dito sa ICC. Papag-usapan lang natin kung yung nangyari kahapon. Bakit nyo sinabi na sa ehekutibo nagsimula ang pandarambong? Sino ba ang namumuno dyan sa ehekutibo? Tsaka bakit nyo sinasabi na walang kakayahan ang congressman na ng pondo? Parang pinapalabas nila dito, parang nilalaglag nila dito yung DBM eh. Hindi, totoo. Oo, parang gusto nila ilaglag dito sino ba yung secretary ng DBM noon? Di ba babae yun? Kung atin na babalikan, nag-resign din ho yun eh. Oo. Kasi merong mga lumalabas na usapin, nilaglag na si Amena. Amena pala pangalan nun. Ipapasok ko bago natin pagpatuloy itong ICC. Bago natin talakayin yung usapin ng ICC, gusto ko ring makita nyo ito. Nilaglag na si Amina. Ipaliwanag ni Solicitor General, paano ba yan lakihan to? Ipiniliwanag ni Solicitor General Darlene Marie Berbarebe na hindi kailangan humingi ng paunang pahintulot mula kay Pangulong Bongbong Marcos para sa paglabas ng
pondo sa ilalim ng Unprogram Appropriation sa 2024-2025 General Appropriation Act o GAA. Ang pinapalabas dito na hindi na raw kailangan humingi ng pahintulot bago pirmihan. Ay, sino ituturo dito? Sa isang oral argument sa Korte Suprema, ipinaliwanag ni Berabe na ang mismong GAA ay nagkakaloob na sa Secretary of Department of Budget and Management ang kapangyarihan, aprubahan at ipatupad ang paglabas ng pondong ito. Nako, mukhang may madadamay na naman dito Kahit walang direktang pahintulot mula sa Pangulo, sa panahon ng pagbuo ng national budget para sa 2024 at 2025, ang DBM ay pinangunahan ni dating Secretary Aroico. Damay ito. Damay ito, itong babae na to, Kuya Goods. Bakit? Nako, siya na tinuturo Hindi na tinuturo si Pangulo rito, Sino ngayon? Kaya pala nag-resign. Pero hindi pa natin talagang huhusgahan itong nabanggit na babae. Kasi bakit siya magre-resign? Di ba? Bakit siya ang tinuturo? Sino ba pumirma? Alangan naman pumirma yung babae. Si Amina pumirma. Baka siya lang ang ituturo kasi nagkakaturuan na. Anyway, alis tayo dyan sa usapin na yan. Dito tayo mag-focus sa desisyon ng appeal chamber. Tuloy mo. What does it mean for the decision to be in favor of the defense tomorrow? Well, if the appeals chamber decides in favor of defense tomorrow, that's the end of it. It's the end of the case against former president. It's also the end of the Philippines investigation. So you can understand the stakes here. It really is all or nothing. And should the decision be otherwise, are there any remedy that the defense sought to? Well, we've reached the end of the road, unfortunately, with respect to jurisdiction if the decision goes against us tomorrow. However, there is the confirmation decision, and that has to be delivered by the 28th of this month. Okay. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. So, attorney, if the appeals chamber... Kung sakali, ito, nasabi dito ni Attorney Kaufman, kung sakali na magtutuloy man, 2027 pa, ang preliminary, yung hearing, mabubulol pa ako. So, kung sakali lang pero ipanalangin natin, pagdasal natin, na mamaya ay makapagdesisyon na sila na wala nga jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Nag-withdraw na tayo 2019 pa. Kailan ba ngayon? Kailan ba nagkaroon ng mga ganyang usapin? Ito lang naman mga hinayupak na ayan si Aso. 'Di ba? Wala silang tigil. Pupunta sa ICC, pumupunta sa kung saan-saan para makipag-usap. Yung pala ginagawa ng paraan na pala si Tatay Digong sa kanilang group effort. So, tandaan nyo. May balik naman ang lahat yan. Next year, kung matutuloy ang kaso, pero wag naman. Mamaya, may desisyon na. At makauwi na si Tatay Digong. Decides against the defense, it will be the end of the jurisdictional issue. Correct. And then we will just focus on the confirmation of charges. Then it will be the confirmation of charges decision. Mm-hmm. And thereafter, if the confirmation of charges decision goes against the defense, trial. Obviously, in the context of the confirmation of charges decision, the judges of the pre-trial chamber can decide a number of things. They can decide exactly the shape of the case which will be tried in 2027. So let us wait and see what happens. If the charges are going to be confirmed, attorney, how long, in terms of years, are we looking at Well, for a trial? unfortunately, cases at the ICC move at a glacial pace, and we're looking at a few years. Yes, unfortunately. That's one of the major criticisms of this court, that the cases take so long. And a huge amount of deference is given to the prosecution, allowing them to bring witnesses, the time it takes to bring witnesses. Sometimes also, please bear in mind that we've got an elderly suspect here. The president is 81.
And he's been given a certain amount of dispensation regarding appearance, days of hearings. It might be the case that we don't have continual sittings. There might be something like maybe 3 or 4 sittings or less a week, once every 2 weeks maybe. It's not clear how a trial will pan out at the present moment in time. Attorney Nick, just to push to that particular situation, should the appeals chamber decide in favor of the defense, are there going to be consequences that the court will address with respect to the former president being detained for more than a year? Well, obviously, if the case goes in our favour, the appeals judgment tomorrow is in our favour, then the former president should be released immediately, maybe on the same day, maybe the following day. That's all I can say on the matter. Okay. Attorney, just to conclude this interview, I would like to ask, what do you have to say to the Filipinos who up until now, more than 1 year already, still strong and unwavering in the support to the former president and the Duterte family in general? Well, I saw the celebrations which took place on his birthday, his 81st birthday. I saw the flower displays. I can only say such a big thank you. It was wonderful. You showed your love, and I would ask you to keep on showing your love. And to a certain extent, Alvin, it's due to you as well, and your publicity, getting that message out there. Very important. Well done. It's my honor, Attorney. On So, behalf of Sige, tuloy. the Filipino community all over the world, good luck for tomorrow. We are praying for the former president and to his defense team. So dito, ang laban dito mamaya, all or nothing. Pwedeng mapalaya within that day, within that night, o the following day. Pwedeng hindi at ituloy na ang kaso. Ang sinabi ni Atty. Copman, kung sakaling matutuloy ito, sa 2027 pa, magkakaroon ng hearing. So, papaabutin pa ba ng ganun katagal? Tsaka, mabigyan nyo sana ng consideration kayo mga taga-ICC. Mabigyan nyo ng consideration itong si Tatay Digong. 81 years old na ang matanda. Wala naman kayong mabigat na ebidensya. Ang sinasabi nyo lang, room statute. Kung meron bang jurisdiction. Ayun ang paliwanag nila dun eh. Ngayon, asa na ba yung mga nagyayabang na may ebidensya kuno? Di ba? Asa na yung pinapunta nyo din na 30,000? Wala kaming nakitang 30,000 na mga witnesses. Ilang piraso, 4 na piraso, naglakad lang dyan, kumari. Oo, yung mga dumalo dyan, yun yung nakikita natin nagwawelga-welga doon sa may EDSA shrine, yung matandang, doon sa may Mendiola. Oo, sila rin yun eh. Mga paandar lang nila yan. Mga pakawala yan ng mga gusto magpabagsak kay BP Sara. Yung mga dumalo dyan na witness nila. Ano ba ang jurisdiction na hinahanap? Bakit ayaw pang pakawalan si Tatay Digong? Wala na, kumalas na nga tayo 2019. Oo, sumapi tayo noong 2011. Diba? Sumali ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2011. Dahil dito, nagkaroon sila ng kapangyarihan, ang ICC, na mag-imbestiga sa mabibigat na mga krimen. Kaso nga lang, 2019 wala na. Finish na ang ugnayan ng ICC tsaka Pilipinas. Sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, kumalas tayo. Parang March 17, 2019, ayun yung mga balita noon eh. Simula noon, wala nang jurisdiction o jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Withdraw ang tawag doon, withdraw na ni Tatay Digong. Bakit nagtataka na lang tayo? Wala namang taga-Interpol ang umaresto kay Tatay Digong. Wala ring mga warrant of arrest. Kaya alam nyo yung katahimikan ngayon ni Boy Negro o ni Baculaw. Kilala nyo ba si Baculaw? Sorry for the word Alam nyo yung itsura ng dating PNP chief? Pag nakita nyo sa gabi, matatakot kayo kasi sobrang itim.
Wala, hinuli si Tatay Digong nung panahon na yon na hindi nagpakita ng mga ebidensya. Ebidensya ng warrant of arrest. Walang warrant of arrest na pinakita. Oo, nagbida-bidahan lang doon kasama ang napakaraming mga lespo at sinakay. Di ba? Sa sobrang pagod ng matanda si Tatay Digong, sumama na lang para wala nang maraming problema, wala nang maraming diskusyon. Pero hindi doon nagtatapos ang issue mo. Oo. Oh, ngayon naging basurero ng MMDA. Mahalaga ba sinabi ng ICC na may jurisdiction sila? Wala na ho. Kaya yun yung pinagtatalunan ngayon dyan sa ICC. Ngayon meron tayong ipapasok. Ito yung babae na mukhang, alam mo yung itsura nito, hindi pagkakatiwalaan kahit sa sulok ng Pilipinas eh. Gusto nyo makita pagmumukha niya? Tina, na mag-ibang ihip ng hangin at pumabor doon sa depensa ang maging desisyon mamaya. Ano naman po ang immediate consequence nito sa kaso ng dating Pangulong Duterte? Kung sinabi doon na walang jurisdiction, kailangan din sana merong malinaw na Wala nang paliwanag na ganun. Ang pinagtatalunan kasi, di ba, kaya nga nag-a-appeal si Tatay Digong at si Atty. Copan, ina-appeal niya kung meron bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Wala nga, sagot lang doon. Kung wala na, palawain na. Ang dami po mapaliwanag. Di ba? Ang dami niyong satsat. Wala na kayo naimbag sa Pilipinas. Puro problema. Nananahimik na ang matanda. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang termino. Ibig sabihin, ilalaan niya na lang ang kanyang natitirang lakas. Kaso ginawa niyo pa ng kwento mga hinayup. kumbaga, pag-dispose of the other matters. Number one, kailangan iutos ang termination ng lahat ng proseso, lahat ng kaganapan patungkol sa Pilipinas. Kasi buong Pilipinas eh. Buong Pilipinas. Kwento nyo lang yan. Ito magaling din mag-iimbento ng no? Tapos yung kasama niya doon, yung mga yung mga babae na witnesses nila na 4 na piraso, nakala mo, nung ini-interview, konti lang ang appearance nila uwi. Pero paldo, paldo yan, mga yan, for sure. Nakarating ng nakarating ng Europe, pamasahin ng sino gumastos dyan? Sinabi ng matanda, nag-ipon daw sila. Unggoy! Nagluloko nyo kami. Nag-ipon. So yan yung war on drugs at kaso ni Duterte number 1. Ano na naman yung kwento mo na yan? Gusto mo paniwalain na naman ang taong bayan? Ito maipasok lang. Gusto kasi nila ipamuka na meron talagang ginawa si Tatay Digong noon. Wala ho. Wala hong ginawa si Tatay Digong noon. Pulis, ang tanungin mo. Dahil ang mga pulis noon ay gumagawa lang ng kanilang tungkulin, kung sila ay nabibingit, anong gagawin nila? At number 2, yung investigation. Kung maalala natin, bukas pa po yung investigation, kaya nakabindin pa yung, sabi nila, yung kay Bato de la Rosa na warrant. Nako. Ito future na naman cases. tayo. Pati si Senador Bato, nadadawi. Kaya ngayon ang mama hindi nagpapakita dahil sa takot na baka gawin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Dapat sana magtatrabaho ng maayos ang mama. Tinakot nyo na may warrant of arrest. Ayan. Tapos ngayon, tatanggalan daw. May nagpapanukala, tanggalan daw muna ng sahod. Kasi hindi raw magtatrabaho. Tinakot-takot nyo, paano magtatrabaho? Yun. At dun sa iba pa na co-perpetrators, mawawala yun. Yung warrant of arrest ni Duterte, kumbaga will be as good as invalidated. Dapat ganoon, Hindi yung marami kayo sinasabi nung una. Wala ka. Totoo, hindi mo mapagkakapapaniwalaan talaga to. Ang dami nilang paninira ginawa kay Tatay Digong. 5:00, malalaman natin. Konting oras na lang, mag-aalauna na ho ng hapon. Sa oras ng Pinas. Kaso nasa Mars tayo Oras ng Pinas, 5:00. Mamaya, titignan natin kung ano yung magiging kahinatnan. Pero sana, ibigay na ng taas yung totoong paglaya ni Tatay Digong. Talagang magbubunyi ang buong Pilipinas niyan.
Doon lang sa mga against kay Tatay Digong, mag-iiyakan kayo mamaya pag nakalaya na si Tatay Digong. At sasabihin doon na palayain na siya. Of course, Dapat there lang. has to be a specific statement as regards that, na I am ordering the release of Rodrigo Duterte and so forth. Essentially, titigil ang lahat patungkol sa Pilipinas sa ICC. Titigil din kayo, ha? Titigil din kayo lahat, ha? Sa paggagawa ng mga imbento nyong, ha? Mga inventong istoryahe ito, mga ginawa nila sa mga Duterte. As if, kumbaga may kasabi ngayon, parang dropped like a hot potato, goodbye. Parang kaning inuluwa na mainit pa. Buong buo, wala na, goodbye, ayaw ko na yan. Ibig sabihin, parang nag-iiba na rin ang tono mo. Yung dating kasigla-sigla mo magsalita, parang nakikitaan mo na talo na kayo, ganun ba yon? Nagtatanong lang ho Kasi ang sigla-sigla nito dati, di ba? Ang yabang-yabang nito magpa-interview. Ito parang nagtataka tayo, bakit konti na lang yung boses na lumalabas sa'yo? Oo, so ibig sabihin po, kung pumanig sa depensa yung magiging desisyon mamaya, maging yung kaso sa sinasabi na kay Senator Bato de la Rosa and other perpetrators, mabubura po lahat yon. Tama. Wala. As in, Pilipinas, wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Bakit pa kayo nag-iingay dyan? Wala na palang pag-uusapan. Diba? Sana hindi na kayo nagpa-interview, ha? Next time, pag nakalaya na si Tatay Digong, ano naman kayang kwento yung gagawin nyo? Kasi ngayon sa Kamara, ngayon ho, nagkakagulo na rin ng mga taga-Kamara dahil hindi nila may tanong. Hindi sila makakuha ng tamang tanong, dahil ho, limitado lang. Bawal silang mangalungkat na kung ano-ano na hindi naman kasama doon sa mga pinag-uusapan. Si BP Sara ang kanilang binabanatan ngayon doon. Kaya mabigat yung desisyon ngayon. Kasi nga, kung hindi, di ba, ang laki nung effect. Pero mabigat din naman yung sa next week. Taken together, mga 2 linggo kaming abang na abang dito Oo. sa ICC. Kumbaga, hindi pa talaga tayo nakasisiguro kung ano talaga. Attorney, kung sakali man po na ang maging desisyon ay yes nga at pabor sa depensa, magtutuloy pa rin yung confirmation of charges next week. Sinasabi na nga na walang jurisdiction. Hindi ba automatic Hindi na. dapat wala? Yon, hindi na. Oo, Oo. hindi So na. wala Yun nang nga, kaya lang, aabangan. kaya lang may, kumbaga, kailangan sabihin ng Oo. chamber yung malinaw. Kapag sinabi niya lang, no jurisdiction, teka lang, parang, anong gagawin namin? Kailangan may to do. So, it's either in the same decision, nandoon yung termination of proceedings in the Philippines, or yung pre-trial chamber, kumbaga, taking cue. Mukhang may plano pa ata sila kung sakaling ma-terminate at wala nga jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Mukhang may plano pa kayo sa Pilipinas ata yung pagpatuloy Ha? Tigil na. Tigilan nyo na mga Duterte. Wala na kayong pag-asa, nag-aaway-aaway ng mga pinsan, no? Hindi na kayo mabibigyan ng budget, sabi ni Aling Ledesma. Di umano. Wala na kayong makukuwang budget kasi hindi nyo napapatunayan. Dahil hindi nyo kaya ang mga Duterte. Pansinin nyo kahapon. Nag-iiyak na si Balulong. Meron daw siyang ibubulgar. Binulgar niya yung 2 lang. Yung isa hindi niya binulgar, yung pinsan niya. Ano meron doon? Meron namang pagtatago. Ngayon sabi niya, harap siya kung kakailanganin. Ipatawag mo na Mr. Pinky. Total naman, umagri na ito si Balulong na okay siya sa investigasyon. Isisiwalat niya lahat. Siwalat mo na lahat, Balulong, para matapos na. Ikaw naman, magtigil ka na sa mga kakachismis mo. Na yung mga si Tatay Digong may ginawang ganito, may ginawang ganon, may ginawang gano, kung ano-ano ang pinagbibintang nyo. Hanggang ngayon, walang napapatunayan. Dito pa lang yan sa kung meron jurisdiction. Pero doon sa mga ebidensya, hindi na nga umabot pa ba sa ebidensya? Wala namang gano'n na, di ba? Tuloy pa ba natin to? From the lack of jurisdiction, sila yung mag-i-issue ng decision or order na, ganun pala, wala pala kaming
jurisdiction, we will terminate the proceedings, we will dissolve the warrant of arrest, and so forth. So And- kailangan lang po baga ng specific orders. Opo. And who will bring him home? The ICC will turn over, kung sakasakali, the ICC will turn him over to Philippine authorities na nagbigay sa kanila kay Duterte noon, essentially. Or Ganon? Nagbigay sa kanila kay Duterte noon? Paano yun? Pwede bang habulin yung mga nag-group effort at yung mga nambintang, nagdala ng mga witnesses dyan? Pwede bang habulin ni Tatay Digong yun? Yan ang susubaybayan natin. Kasi hindi naman papayag si BP Sara na ganun-ganun lang eh. Di ba? Sa tingin nyo, yung pamimerwisyo, yung dignidad ng tao, sinira nila. Yung moral ng tao, sinira nila. Sa tingin nyo, pwede yung ganun-ganun lang kay BP Sara? No way. Kailangan din na, alam mo yun, pagbayaran din nila yung pamamahiya na ginawa nila sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay Tatay Digong, ang tantan-tanda na, ayaw nyo pantantanan. or Family. the person the respondent, no? Yun. Oo, the person accused can go home on his own, no? Yan. Baka hindi yung tipong bubuksan yung pintuan tapos malaya ka na. Mga Oo. parang drama. Oo. Baka hindi kasi specific sila doon sa parang custody. Okay. So, baka sa bansa ibigay or posibleng, depende sa arrangements, doon sa pamilya o kaya doon sa Okay. abogado. Opo. Na parang malinaw na turnover ko yan sa inyo. Yun. Kasi yun po yung magiging resulta nun. Ibubungan yan. Kapag walang jurisdiction, kumbaga, moot na yon, no? Yung kaso, Oo. definitely, wala nang basihan para magpatuloy pa yung kaso at palalayain ang dating Pangulo. Yun. Yung Yun ang the pamamaraan best. na pagpapalayang yan, abangan natin. Wag nating munang, kumbaga, we will cross the wall kapag tayo'y dumating na sa puntong yon. Okay. Salamat. So ito usapang pagpapalaya. So lahat tayo mamaya ay magdasal na. Dahil ito na yung siguro sama-sama nating pagtulungan na pagdasal ang kalayaan ni Tatay Digong. So siyempre bago tayo magtapos, shoutout segment muna tayo. Shoutout muna kay Jimboy Salvelion. Nanonood siya mula Davao de Oro. Yan, shoutout po. Sa mga taga Davao, pagpunta ko dyan saan ba pwede dyan mga Airbnb? Felicia de Galicia mula Calamba, Laguna City. Yan. Shoutout po sa inyo. Amado Tismo Jr. Yan, shoutout po. Laging nanonood. Daan sa Tacloban, butas-butas. Yan yung niyayabang ni Balulong. Oo. Marcos Shabut. Oo. Shoutout po. Nagtatanong sila bakit daw hindi tatakbo si Lenny. Ayaw na ho ni Lenny tumakbo. Kasi natatakot siguro di umano na gayahin siya ng mga durobo na nagkakampi-kampihan. Jen Sotero, shoutout po laging nanonood sa atin. Virgilio Simpao, yan, laging nanonood sa atin. Shoutout po. Pepanya Jerry, ayan, shoutout po sa inyo. Ella Wapin, shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego, yan, shoutout po. DJ Max, ayan. Oo, lagi siya nanonood sa atin. Shoutout po ng bonggang-bongga. Cheese nga ang unang nagbanggit ng pangalan mo, Martin. The name that cannot be mentioned, although si Cheese naging waiter ng palasyo, pero siya ang unang nagbanggit na ikaw ay magnanakaw, Balulong. Tama nga naman. Di ba binunyag nga yun ni Senador Cheese Escudero? Ngayon ito, kung pinaparatangan nila si Senador Cheese Escudero, ilalaban natin si Senador Cheese Escudero. Kaya lang naman na-mention ang pangalan niya kasi nga meron silang gustong ipakulong. Yun the big piece ko, no? And the big piece, yung magpinsan. Yun ang inaabangan. Yun ang climax ng istoryang yan. Gonzales family, yan, laging nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo. User II5X, yan. Shoutout po. Melinda Dorado. Yan, laging nanonood sa atin. Shoutout po. Rose MP, shoutout po sa inyo. Julito Pan, yan, laging nanonood. Shoutout po sa inyo. Karen Cartier.
Yan, nanonood po sa atin. Shoutout po. Renato Tongsin, shoutout po. Joey Saga, shoutout po. Fauen, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Dante Hain, shoutout po sa inyo. At Nilo Sampaga, shoutout po. Ricky Goles, shoutout po. Lilibet Balios, shoutout po. Fidel Ampir Jr., shoutout po. Eleanor Barsaga, shoutout po. Ayan. Eleanor Barsaga. Nanay ata ito ni Kiko Barsaga eh. Joke. Kasabat mo pa ang big fish. Andyan ka pa, Boying. Yun ako. O galit ata Alexander Dertaman. Ayan, shoutout po sa inyo. Eugene Blue. Ayan, shoutout po sa inyo. Vivo Y20. Shoutout po sa inyo. And Vivian Angel. Shoutout po. Scorpio Sabroso. Shoutout po. Francis Tigagaton. Yan, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito at gusto nyo magpa-shoutout, comment lang po kayo saan lugar kayo at shoutout natin kayo pag atin na nabasa ang mga komento nyo. Sa muli, bye-bye!